no? Pero kapag yung palayok pagkatapos na gawin, pinaraan sa apoy, sinunog, no? O nilagay sa apoy, titibay yan. At pwede nang gamitin, lalo na noong unang panahon, ang gamit ng ating mga magulang, na ating mga ninuno sa pagluluto, palayok. Di ba? Diyan masarap yung mga sinaing na isda, mga bulanlang, di ba? Dininding, yung pakbet, mga gulay. Yung iba diyan din nagsasaing. So masarap yung mga niluto nung araw sa palayok, lalo na kung sa kahoy niluluto. No? So, yan isang paraan para daw ang isang palayok ay tumibay. Tingnan natin, nagsipi rin ako rito ng isang maliit na video. Ayan yung paggawa ng palayok, ano? They're smoothed by hitting it with a wooden paddle. Yari siya sa In the putik. final steps, Ayan, tapos the ngayon, pots are fired in an open fire without the use of a kiln. paparaan sa apoy. The pots are stacked on and covered with bamboo sticks. On top of the wood begin to smoke profusely, which penetrates the clay and gives it its beautiful black color. The distinctive bell-like ringing sound of an undamaged pot, separating any that have cracked. And that is how the clay pots we sell from the Philippines are made. Yan. So yun yung paraan ng paggawa ng palayok para magamit sa pagluluto na ating mga ninuno noon, no? Ngayon bihira na yun. Wala na yata. O sa mga bukid siguro, mga liblib na lugar, may mga gumagamit pa niyan, ano? Pero talagang noong unang panahon yan ng magandang paglutuan, no? So, gito rin tayo kung ang palayok ihambing natin, i-relate natin pagdating doon sa pananampalataya, ganito rin tayo, sabi sa mga kamay ng Diyos. Kapag tayo dumaraan sa apoy ng pagsubok, hindi ito para tayo masira, kundi upang patatagin, linisin at ihanda para sa kanyang layunin. Ang matuwid ay sinusubok, hindi dahil galit ang Diyos, kundi dahil gusto niyang makita ang tunay na kinang ng ating pananampalataya. So ganun din tayo. Pagdating sa pananampalataya, ang mga lingkod ng Panginoon, sinusubok. Pero hindi ibig sabihin, galit ang Diyos sa iyo. No? Sinusubok ka para patatagin ang iyong pananampalataya. Sinusubok, gaya ng sabi doon sa ating paksa sa awit 11:5, sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pandadahas ay kinapopootan ng kaniyang kaluluwa. So, doon sa punto na yan, sa itaas, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ano ang katotohanan na sinusubok nga ng Panginoon ang matuwid? Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat. So, ibig sabihin, talagang sinusubok. Yung tanong natin na, ano yung katotohanan na talagang sinusubok ng Diyos yung matuwid? Marami yung mga kadalamhatian daw ng mga matuwid. No? Sa iba't ibang paraan, sinusubok ng Diyos ang kanyang mga lingkod para lalo pang patatagin sa pananampalataya. Diba? Tingnan mo nangyari kay Job. Gaano pinakita ni Job yung kanyang katatagan. Diba?
Nang matapos yun, lahat ng mga bagay na nangyari kay Job, lalo pa siyang pinagpala ng Diyos. At maging si Job, lalo pang nag-alab ang kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya yung mga pagsubok ay hindi kaparusahan, kundi pagsasanay. Gaya ng ginawa na ito, yan, kay Job. Diba? Gaano yung pagsubok na ginawa sa kanya, yung kanyang mga hayop, ninakaw, no, ng mga tulisan, kinuha, sinamsam ng mga tulisan, yung kanyang mga anak, nangamatay, walang natira. Sila mag-asawa lang ang natira. Yung nagkaroon siya ng sugat, no? Mula ulo hanggang sa paa, mula sa pyo hanggang sa talampakan niya. Gaano yung hirap na yon na kanyang dinanas. Pero hindi naging hadlang yon para patuloy niyang paglingkuran ang Panginoon. Ano pa? Itong si Abraham, sinubok ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Biro mo sa edad na 100 taon, bago siya magkaroon ng anak kay Sarah, na si Isaac, pagkatapos iuutos sa kanya ng Diyos na ihandog sa kanya yung anak niyang si Isaac. Hindi tumanggi si Abraham. Inihandog niya, dinala niya doon sa bundok yung kanyang anak para gawin yung inuutos ng Diyos na ihandog yung kanyang anak na si Isaac. Doon ipinakita ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Hindi niya itinanggi yung kanyang bugtong na anak na si Isaac. Pero gumawa ang paraan noong makita na ng Diyos na hindi niya pala masusubukan itong si Isaac. Talagang gagawin kung ano yung inuutos niya, kahit na yung buhay ng kanyang anak ay ibibigay, ang Diyos na ang gumawa ng paraan, pinigilan siya, at merong nakita si Abraham na tupa doon sa dawagan, at yun ang kanyang inihandog. Yun ang pinahandog ng Diyos kay Abraham. Marami pang mga pagsubok, maging sa mga alagad nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa Gawa 5:40 hanggang 41, naranasan ang mga pag-uusig, ngunit nagpatuloy sa pananampalataya. At sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus. At sila'y pinawalan. Sila ngayon nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Nakita natin, yung mga alagad, maraming pagsubok na dinaanan sila. Biro mo sila, hinuhuli, no? Pinapalo, ikinukulong. Nung maranasan nila yung mga bagay na yon, ng hirap ng kanilang katawan, natuwa pa sila. Sapagkat ano ang kanilang katwiran? Nangatuwa silang nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Ba? Natuwa pa sila. Sapagkat alam nila yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. At nakatuwa sila na kahit sa maliit na paraan, nakabahagi sila. Naranasan din nila yung naranasan ng Panginoong Jesucristo sa maliit na paraan na yon. Na nangatuwa sila sapagkat sila'y napabilang sa ganong paraan. Ibig sabihin, sa kabila ng sila ay ikinukulong, pinaparusahan, hindi humina yung kanilang pananampalataya. Hindi sila umalis, diba? Sa iglesia. Kung mahina ang pananampalataya, siyempre, bilang tao, kung ikay makakaramdam ng sakit, aatras ka, no? Ganyan pala ka dyan, maraming parurusahan ka pa, aalis na lang ako para hindi ka parusahan. Para hindi ka makulong, itatanggi mo ang Panginoong Jesucristo. Sasabihin mo, ikaw ay hindi alagad ng Panginoong Jesucristo para hindi matulad doon sa sinapit ng mga apostol. Di ba? Ganun ang gagawin ng isang
natural na kaisipan ng taong hindi matibay yung pananampalataya, itatanggi niya para hindi siya maparusahan. Pero yung mga apostol, hindi itinanggi, kundi naging kaluguran pa nila na sila'y maparusahan dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit sinusubok ng Diyos ang mga matuwid? Ano nga ba ang mga dahilan? Bakit sinusubok ng Diyos? No? Yung mga matuwid. Sa Tiago 1:3-4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ayun, so, kaya sinusubok upang wikang subukin at patatagin ang pananampalataya. Para patatagin ang ating pananampalataya. Diba? Tulad nung nakita natin kanina doon sa palayok. Oh. Sinunog siya, lagay sa apoy, hindi para sirain, kundi para lalong tumibay. Para magamit na panluto. Kasi ang sabi nga, pagka hindi pala dumaan sa apoy, hindi sinunog na ganon, pagka nilagyan ng tubig, mabubutas lang yun. Kasi, ano lang yun putik. So pagka nilagyan mo ng tubig yung putik na nakahulman ng palayok, mabubutas lang siya, malulusaw. Pero pagka pala pinaraan sa apoy, tumitibay. Gayon din daw tayo. Kaya tayo sinusubok para patatagin ang ating pananampalataya. Ano pa? Upang malaman kung susundin ang utos ng Diyos sa Deuteronomio 8:2. At inyong aalalahanin ang buong paraan na ipatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kaniyang mga pangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Diba? Doon malalaman kung susundin mo pa ba siya. Yung kanyang utos o hindi. Kaya, binibigay yung mga pagsubok na yon, tinitingnan ka, gaganapin mo ba yung utos ng Diyos? Tatalikod ka ba? O magpapatuloy sa iyong tungkulin? Kaya nga sabi, upang malaman kung susundin ang utos ng Diyos. At ang pagsubok, nagpapakita ng tunay na nilalaman ng ating puso. Kasi basa ng Diyos, yun laman ng ating puso No? Ano pa? Upang tayo'y maging mas handa sa paglilingkod. Sa Roma 5:3-4, at hindi lamang ito, kundi kami naman ay nagagalak sa aming mga kapighatian, na nalalaman na ang kapighatian ay gumagawa ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. No? So, nandoon yung inihahanda lang tayo para maging mas handa tayo. Kung ano man yung mga darating pang mas mabibigat na mga pagsubok sa ating buhay, inihahanda tayo doon para makaya natin. Diba? Maraming mga dadaan pang mga suliranin sa ating buhay. Sabi nga ng kasabihan, hanggat may buhay, may pag-asa, hanggat may buhay, talagang andyan yung mga problema, mga suliranin, lahat naman na yon na ating mapagdadaanan, kakayanin natin kung nasa atin yung tibay ng pananampalataya. Kaya yung pagsubok, paghahanda sa mas malaking misyon at gawain para sa Diyos. Ano pa ang kung bakit tayo sinusubok? Sa 1:9-2-3, upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos.
Merong isang bulag. No? Mula sa kanyang pagkabata, bulag siya. Sinilang siyang bulag. Kaya tinatanong, sino ba kami kasalanan? Yung bang taong bulag na yon? O yung magulang? Bakit ipinanganak na bulag yung kanyang anak? Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? No? Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Sapagkat yung taong bulag, noong pagalingin ng Panginoong Kristo, nakakita, ano nangyari doon sa taong bulag? Pinuri niya ang Diyos. Pinuri niya ang Panginoong Kristo. Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya at sa lahat ng mga naging saksi sapagkat alam nila na ang taong ito'y mula sa pagkabata, bulag na. Pero nakakita sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Pinuri nila ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa tao. Kaya doon, nakalampas sa pagsubok, napapurihan ang Diyos. Paano ba dinadalisay ang ginto? At ano ang espiritual na kahulugan nito? Tingnan nga natin, sa ginto naman, kinumpara. No? Pagsasala sa dumi, paano bang ang ginto ay sinasala? Para maging puro, ito ang sabi sa 2 Korintos 7:1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. So, kinakailangan kung papaano raw na ang isang ginto nililinis. No? Yung ginto. Nililinis siya para maging pure. Purong ginto. Gayon din tayo pagdating dun sa pananampalataya. No? Nililinis tayo para maging pure din tayo sa Diyos. Inaalis yung karumihan ng ating puso. Diba? Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu at mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung paglilinis sa atin. Para maging karapat-dapat tayo sa Diyos, na humarap sa Kanya, kailangan malinis din yung ating puso at isipan. Maging handa tayong humarap sa Panginoon. No? Ano pa yung kasunod? Pagtunaw sa apoy, melting in the furnace. So yung ginto, ang sabi, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. So itinulad tayo rin sa ginto. Paano ang ginto? Tinutunaw, pero hindi para sirain. Tinutunaw siya para mahiwalay yung purong ginto. Mahihiwalay yung dumi. Sasalain. No? Gayon din naman daw tayo. Pagdating sa ating pananampalataya, tulad din tayo ng ginto, dinadalisay. No? Sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa buhay na ito, para makita tayo na talagang handa doon sa pagsunod sa utos ng Panginoon. So yun yung pagtunaw wika sa apoy. Alam nyo ba na ang ginto pala, ang sabi, pinapainit sa napakataas na temperatura hanggang sa ito'y matunaw. Kapag natunaw na, umaangat ang mga dumi sa ibabaw na tinatawag na dross na madaling alisin. Pagka tinunaw, umaangat pala yung dumi nun. So magiging dalisay na ginto. Kaya yung pagsubok at hirap sa buhay, yun yung apoy, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yun yung apoy
na ginagamit ng Diyos upang mailabas yung ating mga kahinaan, yung ating mga pagkakasala sa Diyos. Ang ginto ay nasisira at pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman tayo. No? Dinadalisay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano pa? Pag-aalis ng dross, removing impurities. Sa Kawikaan 17:3, ang hurno ay sa pilak at ang pugon ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. No? Tayo, sinusubok tayo sa ating puso. Kaya sabi, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, inaalis ng Diyos ang ating mga kahinaan at binibigyan tayo ng lakas at kabanalan upang maging karapat-dapat sa Kanya upang maihayag kung ano ang tunay na laman ng ating puso. Kaya yun yung paraan ng Diyos. Itinulad sa ginto. Tinutunaw para makuha yung talagang pure na ginto. Gayon din sa ating pananampalataya. At pagka yun ay natunaw na, natapos na, nahiwalay na yung tunay na ginto doon sa dumi, no mangyayari? Ano pa susunod? Pagpapakinis at paghuhubog. So, yun na, refining and shaping. Kung ang sino man ngayon maglinis sa kanyang sarili sa mga ito, siya'y magiging sisidlan sa ikapupuri, banal, marapat gamitin ng Panginoon, nakahanda sa bawat gawang mabuti. Nalinis na yung ginto, inihubog na kung ano man yung gustong gawin doon, kung yan ay hikaw, kwintas, singsing, o ano man, na alahas, na gusto ng tao, diyan ihuhubugin yan. No? Gayon din daw tayo. Kaya tayo sinusubok, para lalo pa tayong magamit ng Panginoon, handa tayo sa lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia. Matibay na tayo, matatag na tayo. Ano mang mga darating pa mga pagsubok sa ating buhay, ano man mangyari mga pagsubok na darating sa iglesia, hindi ka matitinag. Matatag ka sa iyong pananampalataya. May narinig ka mga alingaw-ngaw na o mga bali-balita sa loob ng iglesia, hindi ka matitinag. May nakita kang isang kapatid na ito ang ginagawa, hindi ka matitinag kasi ang tinitingnan mo yung pananampalataya mo. Matatag ka na, matibay ka na. Kaya ano man yung mga dumating na mga pagsubok sa iglesia o sa iyo mismo, hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya. Hindi ka hihinto, hindi ka titigil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi ka matitisod. Matatag ka na eh. Dahil doon sa mga dinanas mo mga pagsubok sa buhay. So maraming ganyan mga kapatid na talagang maraming mula nung unang panahon, nung araw, mga matatanda natin mga kapatid, maraming dinanas na mga pagsubok sa iglesia, nandiyan mga kakaroon ng mga problema sa iglesia, pero nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi umalis kahit na may mga naririnig na hindi magandang bagay, nanatili silang matatag sa ating pananampalataya, sa kanilang pananampalataya. Na yun ang sinasabi na banal, marapat gamitin ng Panginoon, nakahanda sa bawat gawang mabuti. Okay na eh, di ba? Matatag ka na. So magagamit ka ng higit ng Diyos para sa gawain sa loob ng iglesia. Kaya sabi, kapag napadalisay na tayo, hinuhubog tayo ng Diyos upang maging kasangkapan sa kanyang gawain. At paano din dapat tumugon kapag tayo'y sinusubok? Ano ang dapat nating gawin? Pag tayo ay sinusubok, kung dumarating mga pagsubok sa ating buhay. Yung ng Corinto 10:13, magandang balita Biblia, sabi, magtiwala at magpakatatag. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok,
bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Alam naman ng Diyos yung ating mga kahinaan eh. Alam ng Diyos yung ating mga kakayahan. No? Kaya ang sabi, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng higit sa ating makakaya. Yung makakaya natin, kung mabigat man yan, alam ng Diyos, kaya mo. No? Kaya mo. At pag dumating yung mga pagsubok na yon, tutulungan ka raw, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So nandun yung tulong ng Panginoon. Kapag dumating yung mga pagsubok na yan, maging yung tukso ng sanlibutan, tukso ng dyablo, pag dumating sa ating buhay, tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi pahintulot ng Diyos na hindi natin makaya yung mga pagsubok na yan na darating sa ating buhay. Kung tayo nasa matibay na pananampalataya. Kung hindi tayo nagpapabaya sa ating tungkulin. Di ba? Kaya kinakailangan talaga laging nandoon yung ating pagtatapat, paggawa ng ating tungkulin sa Panginoon. Ano pa yung sabi? Sunod, manalangin at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagdaing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba? Yan ang mabisang paraan. No? Kung dumarating sa atin yung mga pagsubok, mabibigat na pagsubok sa ating buhay. Kalusugan man yan, material na bagay man yan, o anumang bagay, no? Sa pamilya, ano man yung dumating, manalangin tayo sa Diyos. Diba? Panalangin natin at tayo'y tutulungan ng Panginoon. Ibibigay ang solusyon sa lahat ng mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay. Kaya dapat lamang tayo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Galasa 6:9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihina. Patuloy lang paggawa ng mabuti, di ba? Baka may pagsubok, ayoko na. Kayo na lang, hihinto ka na. Hindi hinto ka na rin ng paggawa ng mabuti. Hindi ganon. Kundi talagang anuman yung dumating sa ating buhay, sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, tayo tutulungan at gawin natin yung lahat ng ating magagawa para sa ikabubuti ng kapatiran, ng iglesia, ng ating kapwa-tao. Di ba? Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Di ba isang magandang halimbawa ang Panginoong Kristo? Siya dumanas ng napakabigat na pasan, alang-alang sa sangkatauhan para maligtas ang tao. Binigay niya yung kanyang sarili at maging siya na anak ng Diyos. Siya ay tinukso ng dyablo. Pero napadaig ba siya? Nung siya'y tuksohin ng dyablo? Hindi. Ano yung mga ipinanukso sa kanya? Yung pagkain. Gawin mo yung bato na yan, gawin mong tinapay. Ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo yan. Hindi siya napatukso na gawin yon. No? Yung kaharian. Akin lahat yan, eka. Bibigay ko siya yan. Sambahin mo lang ako. Diba? Yung kapangyarihan, lahat ng kayamanan, ipagkakaloob sa kanya ng dyablo daw. Sambahin mo lang ako. Hindi siya nadaig ng dyablo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sige magpatihulog ka dyan. No? At sasaluhin ka ng anghel ng Diyos. Magpapadala ang Diyos ng anghel para ikaw ay alalayan. Pero, nadaig ba ng dyablo ang Panginoong Kristo?
hindi. Kaya ang sabi, dapat natin tularan ang ginawa ng Panginoong Kristo na kanyang dinaig. Aking wikan, dinaig ang sanglibutan. Ano man yung mga dumating na mga panunukso ng dyablo sa kanya, hindi siya napatukso, kundi nanatili na tapat sa kanyang Ama. Binigay ni Kristo yung kanyang sarili bilang halimbawa sa bawat isa sa atin. Yun ang mahalagang bagay na dapat na makita ng bawat isa sa atin. No? Kaya tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, alam natin marami pang pagsubok, no, ang darating sa ating buhay. Maging matatag tayo. Matibay tayo sa ating pananampalataya. Paano tayong titibay? Kung ginagawa natin lagi yung ganitong mga pagkakatipon. Di ba? Isang paraan nito eh. Pagpapalakas to ng ating pananampalataya. Yung pakikinig ng lingguhang salita ng Diyos sa ating buhay ay magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya nga, sabi ang Diyos ay hindi nagsusubok upang tayo pabagsakin, kundi upang tayo patatagin at dalisayin, gaya ng ginto na dinaraan sa apoy, upang luminis at maging mas mahalaga. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay bahagi ng ating pamumuhay dito sa sanlibutan upang ihanda tayo ng Diyos para sa mas malaking gawain sa iglesia at upang ipakita ang katapatan ng ating pananampalataya. Kaya kapag dumarating yung mga pagsubok, huwag tayong manghina. Ito ay tanda na tayo ay iniibig at pinapanday ng Diyos para sa mga ganap, sa magiging ganap at handa sa kanyang kalooban. Tulad ng purong ginto, kapag tayo napadalisay, tayo hinuhubog niya upang maging kasangkapan sa kanyang gawain at sa kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos ng pagsubok, darating ang tagumpay at kaluwalhatian na mula sa Diyos. Nakita natin nangyari sa Panginoong Kristo. Matapos na siya tuksuhin ng dyablo, nadaig niya yung dyablo. Ano pagkatapos nung nangyari? Pinaglingkuran siya ng mga anghel ng Diyos. Ibinigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan ng ating Panginoong Kristo sapagkat 40 araw siyang hindi kumain at uminom. Nag-ayuno siya at siya'y pinaglingkuran ng Panginoon pagkatapos na siya'y tuksuhin ng dyablo at hindi na naigan dyablo. Gayon din tayo. No? Pag ating nadaig, tukso, pagsubok na darating sa ating buhay, mga suliranin sa ating buhay, pag ating nalagpasan ang lahat ng yan, tayo'y tutulungan ng Panginoon, tayo'y pagpapalain ng Panginoon, ipagkakaloob yung ating mga kahilingan. Ang sabi nga, doon sa ating binasa kanina, manalangin tayo at ipaalam natin kung ano yung ating mga kahilingan sa Diyos at ito ay kanyang ipagkakaloob. At tayo'y patuloy na palalakasin sa ating pananampalataya. Isang magandang umaga po sa ating lahat at naway patuloy na tayo ay sama-samang maglingkod at pumuri sa Panginoon. Maraming salamat, Elder Ferdinand Taylor, para sa magandang mensahe.